karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Kita nyo naman sa ating pang all-star menopausal distraction look mga karag-karag na late ako dahil pumunta ako sa Lamay kagabi at ang hinda ng connection at ang lakas pa ng ulan. Kaya pagkagising ko talaga kanina, binabad ko talaga yung budlat kong mata para panoorin ang production ng pa all-star at ang mga performance ng mga kandidata. Diretsahan na ito mga karag-karag, walang halong bias na reaction vlog to. Sayang hindi talaga ako nakagawa ng live reaction kagabi nung lumabas yung mga kandidata natin sa Team Pilipinas na hindi rin nagpakabog sa kanilang mga pa-evening gown at sa kanilang performance. Ay mga bigaon kaayuda! I love it talaga. Yung mga pag-gown nila na hindi putyo-putyo, pinaghandaan ay for this. Grabe nagaganda, nasiksihan talaga ako kay Maring Imelda dun sa kanyang pa-evening gown na pa may pa-sparkling na gilak-gilak ba? Sparkling ba na yung nung tumalikod siya na ganda ng pa-backside ni Maring Imelda? Doon talaga ko, grabe, sexy ng likod. Tapos, nung lumabas si Posya, uy, gwapa kasi Posya, mga karag-karag si Maring Posya natin, mga karag-karag no, sa kanyang pa-evening gown. Nasabi ko talaga, ay, grabe yung given yung face card ni Maring Posya. Uy, tapos yung gown. Tapos yung mga dalawang kandidata natin na, okay naman yung mga pag-gown ng dalawang kandidata natin from Team Pinas. Tapos, nung lumabas si Gasini Ganados, ay wala na. Gwapa kay si Inday Gasini. Ay, tapos, naano ako sa kanyang gown ba kasi yung may kapakapa na pudbada, yung naka-green, tapos naka-pink yung kapa. Sabi ko, ha? Parang kakaibang combination ng kulay yung nakita. Bitaw ko. Tapos, nung naka-focus yung pag-gown din ni Gasini, ay, God. Hindi dyan putso-putso. Bumawi si Inday Gasini sa kanyang pa-evening gown mula sa kanyang laban sa Miss Universe noon. Dito ganda, bumagay sa kanyang katawan, hapit na ay, ang performance, ganda din. Yun talaga yung naging reaction ko mga karag. Hinayang talaga ako na hindi ako nakagawa ng live banha, siguro kay Sikuragan. Tapos, salute kay Uncle mga karag dahil nung bitaw, nagsimula na yung pa-staging galore eksena, ganda ng pa-stage, no? Ang linis, ganda ng pa-ilaw, ganda ng pa-music, my heart will go on, Sabi ko, ay, hindi talaga naghihinayang si Uncle ba na makapiright siya sa music, talagang gagastusan talaga niya para mag-match lang bitaw yung music doon sa pa-eksena, sa pa-evening gown. Nagustuhan ko talaga siya mga karag-karag. Nawat is nawat talaga. Grabe yun talaga si Uncle. Nakaka-amaze. Tapos, doon naman sa mga kandidata, mga karag-karag, sa kanilang pa-evening gown, pinaghandaan talaga ng mga pa-all-star candidate sa first edition ng Miss Grand International 2026. Grabe, ang gaganda ng mga pag-gown. Yung ba nanood ako kanina, bitaw, nag-aabang talaga ako sa mga susunod na mga kandidata kung ano yung ipakita nilang pa-evening gown, kung maumay ba tayo, kung bitaw tayo, maboring ba tayo sa kaso hindi. Bawat labas ng kandidata na excite ako sa susunod. Siguro iba din yung feelings na kanta na nilagay ni Uncle bitaw. Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Nung lumabas bitaw sa Venezuela, tapos ganda, tapos naka-score ng 10, tapos lumabas si Gasini, tapos yung mga sunod mga kandidata, si Vietnam, ang ganda ng gown ni Vietnam. Grabe. Yung may dami mga pa-effect ng pag-gown ni Vietnam, tapos grabe, yung babaihan kay si Vietnam mga karag-karag. Ay, hindi ko na memorize ko yung mga pag-gown ng mga kandidata, pero salute din sa mga kandidata na lumaban sa first edition na talagang binigay nila yung todo nila na hindi rin nakakadismaya. At doon naman sa next segment ng Miss Grand International, yung bare face challenge nila na naka-evening gown din sila. Sa akin mga karag-karag, okay siya. Okay siya ha, pero merong mga disadvantage mga karag-karag doon sa bare face na segment ni Uncle. Sana ginawa yun before the backstage bitaw. Yung bago sila rampahan ba sa kanilang pa-evening gown na with makeup ba? Para makita bitaw natin yung before and after. Pero okay na rin yun. Nauna yung pa-evening gown na with makeup sila. Tapos yung pa-bare face nila na kung saan makikita mo sa mga kandidata yung mga fresh overlooking at mga hagardo versosa na mga mukha, yung mga kandidatang mahalata talaga yung retoke sa mukha, di ba? So, okay lang naman siya sa akin, wala namang pero yung pa-scoring lang talaga mga karag-karag, doon ako nawintang. Hindi ko kinaya si Bro Omar.
Si Mamang, si Maring Omar natin, mga karag-karag, grabe, ang makascore, 1. Sinong kandidata yung binigyan niya ng score na 1? Nakalimutan ko ba, may hanapin ko yung pag maghanap ako ng mga pa-chismis. Sa ngayon, talagang nasyakit galore ako. Well, congrats kay Uncle kasi tinupad talaga niya yung tungkulin niya na ibibigay niya yung mga ka-score ng kandidata sa screen, bitaw. Ano nga tawag nun sa English? Makikita mo talaga yung mga judges kung sino yung judges na buraot magbigay ng score sa mga kandidata at sino yung mga judges na galanting magbigay ng score sa bawat kandidata. And ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo dahil yan lang yung magiging reaction ko sa preliminary competition ng pa-all-star ni Uncle. Congratulations kay Nawat. So yan na mga karag-karag, ano yung magiging reaction nyo sa preliminary competition, sa production, sa mga paggawa ng mga kandidata at sa pa-bareface challenge ng Miss Grand International pa-all-star. Magingay tayo sa comment section mga karag-karag at sinong paggawa ang nag-stand out sa inyo. Kasi maghahanap ako ng mga paisot, mga pa-intriga. Dito sa mga paggawa, sa mga kuan, wala man tayo, hindi ko man yan porte kasi hindi man ako magaling sa fashion. Yun lang yun ay sa sariling opinion ko lang ay grabe. And thank you for watching.